Alright guys, hello everyone. So, since may nagsabi doon sa post na dapat 50 lang daw ang araw ng isang teacher, so ito magpo-post tayo ng mga ginagawa ng isang teacher. So, since nalipat po ako sa grade 7, I need to study the lessons before po tayo sasabak sa pasukan, Kasi hindi tayo familiar or knowledgeable about the topics or lessons na i-deliver natin sa mga students natin. So, we need to be flexible and very knowledgeable about the content that we are going to discuss to the students. Ayan, magtali-tali muna tayo ng hair kasi masyadong mahangin because of the electric fan. So, ayan, susulat po siya. May iba pa po siyang colors ng ball pen as well as highlighter. Student yarn. So, cellphone po muna. Reply lang po sa mga nag-chat. Cellphone. Okay, back to work. So, ayan. So, ang ini-study na po niya or nag-a-advance study na po siya is about the Venn diagram. So, nasa second week na po ang kanyang inaaral. So, dapat advance lagi. Since teacher nga, hindi pwedeng nahuhuli or hindi pwedeng mas marunong pa ang estudyante kaysa sa teacher. Dapat hindi mapahiya, kaya kailangang mag-aral. Yan, sulat-sulat. Yan, purple na ballpen kasi favorite niya yan. Tignan mo yung kuko. Diba? Purple din, lavender. Yan, may green din. Ang ingay ng aso. Okay, so sana dun sa nag-post ng 50 pesos lang daw dapat ang sahod ng mga teacher. Yan, sana hindi na 50 pesos kasi magpo-post na po kami mga teachers kung ano po talaga ang ginagawa namin. So, it's not plain teaching inside the classroom. Ang dami-dami pa pong ginagawa ng teacher, hindi lang po yung pagtuturo na basta lang magtuturo. So, we need to prepare everything. So, we need to study first the lesson and then gagawa pa po ng mga learning materials. Ayan, hindi marunong mag-perfect square. Perfect circle, I mean. Yan, gumamit pa ng 25 cents na circle. Yan. Bilisan mo magsulat, girl. Dapat hanggang maka week 4 ka na para super duper advance. Kasi mabibisi ka na pagpasok ka na po. Sulat pa, more notes. More notes. So, marami pong gamit itong notes na ginagawa ko. Kasi my daughter is also grade 7, so I can share these notes to my daughter aside doon sa matututunan niya sa school. And then, I'm also having a sideline. So, since mahirap po ang teacher ninyo, kasi, yan, utang pa more. So, daming utang. So, kailangan pong humanap ng sideline. Since I have leisure time after my class schedule, so I need to make use of that time to be productive. So, ayan. Browse na naman sa module if
Tama pa ba yung ginagawa niya? Yan, more sulat. Yan, inom muna kasi nauuhaw na. Yan, sulat pa more. Galingan magsulat, dapat maganda magsulat ha, kasi magandang ballpen mo dyan. Diba? Nakaka-motivate at ganang sumulat pag maganda ang ballpen, tapos may mga highlighter pa. Diba? So, ayan. Pang line. Kasi hindi rin marunong mag-straighten ng line. Pasmado po kasi. Daming ginagawa eh. So, ang topic na po niya, or ang topic or ang lesson na kanyang ini-study na ngayon ay about integer and absolute value. Pero nandyan pa po siya sa number line. So, yung number line. Ayan, more sulat. Damihan ng sulat. Ayan, nag-love muna yung ate. 'Di ba? Nakakawala ng pagod pag yung anak mo bigla na lang mag-hug sa iyo. 'Di ba? Bawal mapagod kasi may mga binubuhay. Yan. Anak pa more. Yan naman si Bunso. Bilis magsulat ni ma'am. Oh. Nakakailang pages na po siya sa notebook niya. Sobrang sipag. Ano kayang nakain ito? Yan, nasakit na po yung kanyang wrist sa pagsusulat kasi nakailang pages na. Yan, tingin ulit sa module. Yan. Sakit na kamay. Masakit na po yung kanyang wrist. Ano pong Tagalog ng wrist? Basta yun na yun. Okay. Change position kasi masakit na po ang likod. At ang puwet, kanina pa po yan nakaupo, ilang hours na. Yan, nandyan na yung dalawa, nakapantulog na. So, waiting for their mother. Kasi may mga allergy po sila sa skin.